Ako ay mula sa Golden Detector Company dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates at welcome sa aming video. Ngayon ay ating re-reviewin ang isang device na 3D ground scanner kung saan ito ay gawa ng Mega Detection Germany. Ito ay ang Phoenix 3D ground scanner na kung saan ay mayroong tatlong search system para makonfirm ang target na treasure sa ilalim ng lupa. Kung saan ito ay magbibigay ng detalye ng lalim at sukat ng treasure na kanyang na-scan. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung ano yung mga kailangan nating parts sa 3D ground scanner na search system. So, kailangan natin ng main unit. Ito ang kanyang connector, tablet. Ito naman ang kanyang battery. At ito ang kanyang MGS or sensor para sa ground scanner. At bolt and nuts. So, ngayon, kinabit ko na rin siya para mabilis tayong natin mai-assemble siya. So, ito namang main unit niya. Papasok mo lang yung sensor. Ilagay mo siya dito. Ito naman ang kanyang connector na wire. Pasok mo lang siya dyan. At itong battery pack, pwede mo siyang ilagay dito. At ikabit mo ang battery. At pwede ka nang gumamit ng 3D ground scanner na search system. Ngayon naman ay gagamitin natin ang 3D ground scanner sa Phoenix device. So ngayon itong kanyang main unit at yung kanyang tablet ay magkakonekta na. So press mo lang ang ground scan. At pwede tayo mamili ng width o yung lapad. Gawin natin tatlong step. Then yung height niya gawin nating 4. So adjustable yan. Then yung kanyang start point, left or right. So kaliwa tayo magsisimula. Yung kanya namang scan mode, auto or manual. So pag automatic, isang pindot at dire-diretso ka nang mag-i-scan. So manual, each step mo ay pipindot ka. So each step mo nga pala ay dapat ang layo niya ay 30 cm. At yung kanyang sensor ay dapat malayo siya sa ground surface ng at least 10 cm. So press natin ang start scan. Simulan natin ngayon ang pag-scan. At ngayon, babalik tayo. At ngayon, makikita nyo, scan is completed. So, press nyo lang ang yes. Ito na ngayon yung ating sinave. So, press lang natin yan. At makikita nyo naman na mag-view mo siya in 2D. So, pag 3D, iikot nyo lang. Ganyan lang siya. And then, ngayon makikita nyo dyan, yung pula ay ang metallic object. So, yung namang green ay normal ground or walang kahit anong object. Pagka blue naman ay, yun ay cavity or space. Pagka dark blue, yun yung malalim na space or hollow space sa ilalim ng lupa. Or it can be tunnel, depende sa forma nung kanyang na-scan or forma nung image. Kung makita nyo naman siya na itsurang tunnel, so sure na tunnel siya. So, i-reset mo lang. Pwede naman yan. I-zoom natin. Ganyan siya. So, kung makikita mo, each column yan, meron siyang wireframe na option. Kung gusto mo i-view siya ng ganyan. Kung mas natadalian ka sa pag-view ng ganyan. O pag-analyze. Then, pwede mo siyang ulitin. Tap mo yung data. Makikita mo yung data ng each dyan. Mga each column. So, makikita mo naman dyan. So, part na to is 195. So, yan ay metallic object. So, pagka naman na grid, yan, pwede mo tanggal yung column. Then, yung filter naman, tatanggalin niya yung green part or yung normal ground. So, matitira is yung dilaw, yung pula at yung hollow space. So, yung dilaw, yan ay ang ionic content o yung singaw ng bakal na nakapalibot dyan or maliliit na mineral yan. So, depth naman, each depth naman yan makikita mo. Kung makikita mo doon sa kanyang hollow space, meron siyang 4.52 meters. Sa kanyang metallic object, 7.04 meters or sa baba naman na column ay 5.23 meters. So, ganun din dito sa kabila, 3.27. So, para malaman mo yung tamang depth, pumili ka ng type ng soil. So, nandiyan lahat ng mga available. So, kung example, ang ground mo ay high mineral,
Press mo lang yung at i-close mo at bibigyan kanya ng tamang depth at accurate, syempre. So, sa baba, makikita mo, 6.2% yung malaking hollow space, 17.4% yung mababang hollow space, or 64.1% yung sa normal na ground, 8.2% yung kanyang mineralized soil, and then yung 4.1% yung metallic object. And, tingnan mo yan dito, meron din siyang flat color scheme. So, iba-ibang kulay. So, ito ang default. Mas maganda siyang gamitin. Ngayon, ipapakita ko kung ano yung mga kailangan natin para sa pinpointer at live stream na search system. So, kunin nyo lang ang kanyang main unit at syempre ang DST sensor at ang battery pack. So, kunin nyo lang ang main unit at ikabit dito. At itong battery niya. At pwede ka nang gumamit ng live stream o kaya ng pinpointer na search system sa Phoenix 3D Ground Scanner. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay ang live stream sa Phoenix. So, kinonekta ko na sila, yung kanyang tablet at main unit. Tap lang natin itong live stream. At nga pala, ito ay para siyang 3D Ground Scanner pero ito ay in real time. So, tap lang natin ang live stream. Pwede mo siyang i-calibrate mismo dito sa kanyang tablet. At trigger button din, pwede rin siya. Then ngayon, pag nakita mong green, ang kanyang lumalabas na kulay sa tablet, so ibig sabihin yan ay walang metallic object na nadedetect. Normal na ground lang yan. Pagka pula naman, ibig sabihin yan ay mayroong metallic object. Halimbawa yan. So yan ay metallic object yan pag pula. Pagka blue naman lang nakita nyo dito at lumabas dito, ibig sabihin nun ay mayroong hollow space na nasa ilalim ng lupa. So ngayon naman, gagamitin natin ang pinpointer sa Phoenix. So press lang natin or piliin ang pinpointer. So reset mo lang yan, calibrate or calibrate. So lakad lang tayo. So adjustment yan ng sensitivity, na-adjust din yan at calibration. Pag nakita nyo na merong metallic object at umangat siya, ibig sabihin yan ay may metallic object na nadedetect ang Phoenix. So, pagka naman na blue ang lumabas dyan or bumaba siya, ibig sabihin yan ay merong hollow space sa ilalim ng lupa. Para sa higit pang impormasyon sa Phoenix 3D Ground Scanner, maaari nyo kaming bisitahin dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates sa aming showroom. At pwede nyo rin akong kontakin sa aking company number. Available dyan ang WhatsApp, Viber at Botim.